Tuloy-tuloy mga kababayan ang pagbubulgar po nitong DDS na to na si Madam Ellie na sinasabi niya na DDS siya dati at ngayon po ay nanunumbalik po sa pagsuporta kay PBBM. Pakinggan po natin yung mga binulgar niya dito, no? Narinig ko po na may sinabi siya na di umano'y may vault na may lamang ginto, mga ginto at pera. Di umano sa compound po ng KOJC. Pakinggan po natin ang eksakto niyo pong marinig ang mga sinabi niya. Eto po. So, pangatlong dahilan, and I think this is yung pinaka-turning point ko. The third reason is yung nangyaring raid sa KOJC that everyone was just so frantic about. Every DDS blogger wanted to defend it. Tapos malaman-laman mo na nagkaroon ng disagreement si Pastor Kibuloy at si Digong. Malaman-laman mo na nagalit pala si Duterte kay Pastor Kibuloy kasi sabi ni Tatay Dig sa kanya, ang lakas naman ng, parang ganito, parang ang lakas naman ng loob mo pag wala yung mga pulis dyan, nag-iikot ka pa sa loob ng compound. Pag wala yung mga pulis dyan, nag-iikot, naggagala-gala ka pa dyan, na parang ang yabang-yabang mo, ikot ka pa ng ikot dyan. So ngayon, na sinisira na yung KOJC, you know why? You know why the administration knew that Kibuloy was there? Alam nyo ba? Sige nga, tell me, alam nyo ba kung bakit sure na sure ang administrasyon, sina DILG Secretary Benhur Abalos and the police, why they were very sure that Kibuloy was inside? Tell me why. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit sure na sure sila nandun? Sige, ito na. Chichika ko na. Sure na sure sila na nandun si Kibuloy. Kasi yung nag-i-inform sa kanila na nandun si Kibuloy is kasama ni Kibuloy na nagtatago. O, diba? Look at that, plot twist. Ang informant pala ng ating administrasyon ay isa sa mga kasamahan ni Kibuloy din. And then, bakit sila naghukay? Kasi may na-detect daw, di ba? May na-detect doon. But the reality is, may nag-inform sa kanila na nandun yung vault. Nandun yung vault kung saan nila hinukay. So, ngayon, habang naghukay sila, nung malapit na sila sa vault, ngayon nakiusap na ang kabilang kampo. Sabi nga, wag nyo nang ituloy yung hukay, susuko na namin si Kibuloy. And that's what happened. May arrangement, may agreement, di ba? Sinuko nila. Di ba? Sinuko nila si Kibuloy, lumabas si Kibuloy. Kasi kung hindi, pag nabuksan yung vault, ay, lagot na talaga. Ubos talaga ang mga ginto at pera. Ubos talaga ang mga ginto at pera, hindi lang ng KOJC, but yung ginto at pera na pinatago sa KOJC compound ng ating minamahal at iniidolo na mga dude. Kayo na magdagtang. Doon siya nakatago. And yes, they had an agreement and it was known to us. It became very clear to us. So sabi ko, ay. And then what happened next, di ba? Bumitaw na si KOJC. Nag-issue na sila ng statement na hindi na sila part ng maisog, hindi na sila part ng mga rallies. Sunod-sunod na, di ba? And then SMNI wasn't anymore live streaming the Liwasang Bonifacio rally. So sila mismo nang iwan sa ere. Di ba? Sila mismo yung nag-fly away, umexit na. In the guise of them, sabi nila, in the guise of them forgoing or not anymore performing their duty as evangelists of the church. For yung hindi na daw sila nag-evangelize kasi Eme Dora. Di ba mga Eme Dora? So iniwan nila. So ngayon, imagine, may rally pa ba? Wala na, di ba? Buwag-buwag. Wala nang rally, wala nang lahat. Ayun mga kababayan, narinig nyo naman po, siya mismo nagsabi niya, no? So, hindi po natin alam kung saan po nanggagaling ang mga impormasyon niya, pero yan daw po yung isa sa pinaka-turning point, isa sa mga dahilan kung bakit po siya tumiwalag sa kampo ng mga DDS at nanunumbalik po kay PBBM, mga kababayan. Doon po ako na-intriga sa vault na sinasabi niya na may lamang mga ginto at pera. At sabi niya, hindi niya tinuloy, nagbigay lang siya ng hint kung sino yung may-ari ng mga sinasabing vault at ginto na yun, So kung sino man yung tinutukoy niya na di umano yung may-ari ng mga ginto sa vault na yun, siguro pareho po tayo ng iniisip, Nagbigay siya ng parang clue At ang isa lang po pumasok sa isip ko, yung pong itinalaga na administrator ng
kayamanan or ari-arian ng KOJC. Yun lamang po ang pumasok sa isip ko mga kababayan. At dito ko po napagtanto, na-realize na siguro kaya siya tinalaga na administrator ng mga ari-arian or property ng KOJC ay dahil nga po siguro, alam niyo na, no? Kayo na pong mag-isip. Your guess is as good as mine mga kababayan, no? So, ang tanong lang dyan, kung totoo yung sinisuwalat nito ni Madam Ellie na dating DDS na ngayon daw po ay sumusuporta na kay PBBM, kung totoo yung sinasabi niya, no? Madam Ellie, kung totoo yung sinasabi mo, ang tanong namin ngayon sa iyo, no? Ang tanong natin mga kababayan, saan nanggaling yung mga ginto at mga pera kung totoo yun, no? Wala man siyang, hindi man niya tinuloy kung sino yung may-ari, pero sa kanya po nanggaling yan. Tayo naman po yung nagbibigay lang ng reaksyon sa mga isinisuwalat niya. So, yun daw po yung reason kung bakit siya bumabalik kay PBBM. Dahil sa mga nalaman niya at saka dun sa sinasabing yung nagbibigay daw po ng information sa government natin ay kasama daw ni Quiboloy na nagtatago. So, after all this pambabastos, pambabatikos kay General Torre, sa mga kapulisan at sa ating gobyerno kay PBBM, after ng mga ginawa, sinabi at pagharang nila doon, tama po pala ang ating gobyerno. Nandun pala talaga si Quiboloy. Kaya pala nanindigan po ang government. So anong napala nyo? Nambastos kayo? Disrespect? Kakasuhan pa kayo ngayon ng obstruction of justice? Para ano? Napahiya lang pala kayo dahil totoo pala yung sinabi ng gobyerno natin. Kaya ngayon, nagkakaroon siya ng realization. Pero ito mga kababayan, may ipaparinig po ako sa inyo na sinabi din niya na nagpa-realize din sa akin at nagko-question sa akin kung sincere ba siya talaga. Totoo ba siya sa sinasabi niya na bumabalik na siya ng pagsuporta niya kay PBBM. No? Pakinggan po natin. At kayo na pong humusga kung totoo at sincero ang kanyang pagbabalik suporta sa Pangulo. Ito po, pakinggan nyo. Huwag nyo din kaming i-expect sana na banatan si Maharlika. Diba? A lot of you are expecting us na banatan talaga yung si Maharlika. But again, hindi namin magagawa because we're friends and we choose to remain friends despite our differences. Napag-usapan na namin yan. Huwag nyo din kaming i-expect sana na banatan si Maharlika. Diba? A lot of you are expecting us na banatan talaga yung si Maharlika. But again, hindi namin magagawa because we're friends and we choose to remain friends despite our differences. Napag-usapan na namin yan. Ayun mga kababayan, narinig nyo naman po, no? Dinig na dinig nyo, hindi niya kayang banatan si Maharlika Boljaquera. Ang sa akin lang mga kababayan, kung sincere ka at totoo ka sa pagbabalik mo para sa bansa, para sa gobyerno, para sa Pangulo, bakit hindi mo kayang banatan yung taong alam na alam mo, nagpapakalat ng fake news, paninira, pambabastos, at kung ano-anong pambabalahura sa Pangulo, sa gobyerno natin? Bakit hindi mo kayang banatan? Kaya doon po ako nagda-doubt. Kaya doon po ako nagsimulang magtanong, sincere ka ba talaga? Or meron lang kayong hidden agenda? Kasi sa totoo lang mga kababayan, pag DDS, kahit pa sabihin nila na sumusuporta na sila, meron na po akong pangamba at meron na po akong duda. Kasi DDS po yan, mga kababayan. Alam naman po natin ang galawan ng mga pinuno ng mga yan. 'Di ba? Yung kung gaano kadumi ang bibig nila sa pagsasalita, hindi ko po maiwasan na isipin na ganoon din po kadumi ang galawan nila. Kung gaano sila kadumi sa pagmumura, ganoon din siguro sila kadumi sa pag-iisip at sa kanilang mga taktika, no? Kaya ako, no, ay meron po akong doubt. Kasi kung totoo ka sa pagbabalik mo ng suporta mo sa Pangulo, bakit hindi mo kayang banatan yung taong naninira, nagsisinungaling, nagkakalat ng fake news ng kung ano-anong video at black propaganda sa Pangulo, sa gobyerno? Bakit hindi mo kayang banatan? Kasi kaibigan mo? So para kanino ka? Para ka sa kaibigan mo or para sa mga Pilipino? Yun ang malaking tanong dyan. No? Kaya ako, natuwa ako sa desisyon na ito ng Pangulo. Sabi ko, buti naman, ginawa niya ito. Ang sabi dito sa balita mga kababayan, 3 cabinet members, Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, and Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III will act as caretakers of the country while President Ferdinand Marcos Jr. is in Vientiane, Laos. So pupunta po ng Laos sa ibang bansa si PBBM. At ayan po, ipinagkakatiwala niya ang bansa doon sa mga nabanggit na pangalan, doon sa mga
sekretary niya, no, mga tauhan niya. Kung dati si VP Sara po ang ginagawa niyong OIC, kay VP Sara niya po pinagkakatiwala, ngayon ibang-iba na. At kung ako tatanungin niyo, tama ito, no? Siguro nawalan na ng gana at nawalan na rin ng tiwala ang Pangulo kay VP Sara. Kasi nga naman, nasa ibang bansa siya. Dito may nagrarally, makikita mo yung Vice President na dun sa rally kung saan nananawagan ng resignation at pagpapatalsik sa Pangulo. Tama ba yun? May nagrarally dito, nasa ibang bansa siya, dito may nagrarally, tapos makikita mo yung OIC na itinalaga mo, yung Vice President, aatin sa rally kung saan pinapanawagan na patalsikin ka bilang Pangulo. So tama ba yun mga kababayan? So ayan, kaya yung Pangulo, siguro talagang napupuno na rin, no? At ito po ay kamukha din ng sinasabi ko, kung sincere, no? Patunayan nyo na sincere kayo at mapapagkatiwalaan kayo. Kaya ang Pangulo, nawala na ng tiwala, nadala na, iba na ang kanyang tinatalagang OIC. No? Panawagan nyo, impeachment, kudita, sino matutuwa sa inyo? Nakikisama sa inyo yung Pangulo, hindi kayo binabalikan ng mga masasakit at bastos na salita. Hinahayaan niyang umiral ang proseso ng batas. Pero anong ginagawa niyo? Nagsisipagtago kayo. Si Roque, alagad ng batas, alagad ng korte. Pero walang respeto sa proseso ng batas, nagtatago. 'Di ba? Kung ano-ano din ang sinabi niyan sa Pangulo. At isa rin yan sa nagpakalat nung pulburon narrative. Sa palagay nyo, mga DDS, mapapagkatiwalaan pa ba kayo? Eto mga kababayan, tignan nyo itong balitang to. Kibuloy Associate strikes plea deal, admits role in US fraud scheme. Ayan po, sa pagkakaunawa ko umamin, nagpled ng guilty yung associate po, yung kasabwat ni Kibuloy sa isa sa mga kaso sa US. So, ibig sabihin nito, magkakaroon ng conviction. May umamin eh. So, malamang sa malamang, eventually, magkakaroon ng conviction against Kibuloy. So, dun sa mga nagtatanggol, mapasenator o mga supporter or member ng KOJC na nagtatanggol kay Kibuloy, at doon sa mga boboto sa kanya bilang senador, kapag nagkaroon niya ng conviction, may mukha pa kaya kayong ihaharap sa mga Pilipino, considering na umamin na yung isa sa kanyang mga kasabwat? Kay Robin Padilla, kay Bato, kay Cynthia Villar, no? Kay VP Sara, sila yung mga nagbigay ng statement para sumuporta at ipagtanggol si Kibuloy. Ngayon na meron ng umamin, malamang sa malamang magkakaroon ng conviction yan. Anong mukha pang ihaharap niya sa mga Pilipino? Yun lang mga kababayan, no? Ako lang naman ay nagsasabi sa inyo, nagpapahayag sa inyo, no? Para magkaroon kayo ng insights. Hindi ako basta-basta magtitiwala dito, lalo na kung hindi mo kayang batikusin ang kaibigan mo. Kahit pa kaibigan mo yan, kung alam mo na mali ang sinasabi ginagawa, Madam Ellie, kung sincere ka sa pagbabalik mo sa pagsuporta sa gobyerno, sa Pilipino, sa Pangulo, dapat kaya mong batikusin at banatan yung kaibigan mo dahil alam mong mali na yung ginagawa. Nagpapakalat ng kasinungalingan, fake news, propaganda, pambabastos. Si Maharlika, hindi mo kayang banatan? Wala ito. Wala ka, Madam Ellie. Hindi ako sure sa sinseridad mo. No? Bahala ka kung anong gusto mong ipakita sa mga tao. Ang sa akin lang, mahirap akong magtiwala mga kababayan kapag ganyan. Ano? So, nasa sa inyo po, kayo na po humusga. Ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo? Ilagay nyo lang sa comment section below. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin para mas marami pong makarinig, makakita ng ating mga sinabi dito at nang magkaroon po ng insight sila. No? Maintindihan nila ang mga bagay-bagay. At ang inyo pong comment ay binabasa ko at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.